at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. Political criticism ang dahilan kung ba't siya tinanggal sa... Bistado na po ang pork barrel kings na si Sandro Marcos at Martin Romualdez. Patay kayo diha. Wala nang takas ang anak ng mga kagwang. Sikat na ho ngayon sa social media. Lahat yata ng mainstream media nagpalabas po ng kanilang mga balita, mga content, no, sa social media, YouTube, na itong si Sandro Marcos at si Martin, sila po ngayon ang hari ng pork barrel, anak ng kagwang. Kaya pala, no, lumuluhod yung mga kongresista sa mga impaktong ito. Grabing buhayang-buhaya, Sandro, bata ka pa, buhayang-buhaya ka na, anak ka ng kamote ka eh. Kaya pala itong si Kiko Barsaga, talagang binanata nila ngayon dyan sa Kongreso. Dahil sobrang ingay ni Kiko eh. Nilantad itong tunay na pagkatao ni Martin Romualdez at ni Sandro Marcos, diba? Binibwisit nila, binabad trip ni Kiko Barsaga itong mag-angkol. Anak ng kamote. O heto, Congressman Abalos ng Porpes Party List, huli sa kanyang bibig, nadulas sa masamang plano kay Kiko Barsaga. Ano kaya ang kanilang masamang plano? Bukod sa surispindi na po yung batang kongresista na nanindigan para sa bayan, meron pa pala. Talagang nadulas po itong hinayupak na ito sa kanyang preskon. Anak ng kamuti. Oh. Huy! Mga kongresista, panay kayo preskon gamit ang pera ng bayan. Hindi nyo pera yan. Mahiya naman kayo, mga hinayupak kayo. Ayon naman kay Congressman Leandro Aliviste, mas sikat pa umano si Kiko Barsaga kaysa Kongreso. Alam nyo yung popularity ni Kiko Barsaga, ito yung kinakatakutan ng mga matatandang buhaya eh. Meron din naman mga bata na kumukontra kay Kiko Barsaga, pero hindi po natin yan pwedeng ipagkait na si Kiko Barsaga ngayon, pinaka-well-known na kongresista. Ngayong 20th Congress. Sikat sa pakikipaglaban kay Sandro Martin Romualdez Marcoses family. Kaya ito, ginagago ngayon ng mga buhaya diyan sa Kongreso. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Berada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Mapapanood nyo po ako dyan ng live sa Berada Aguila. Sa mga gusto lang po makapanood sa akin ng live na komentaryo, sa Berada Aguila nyo po ako matatagpuan. Alas 2 po yan hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Okay. Pag-usapan po muna natin itong preskon, no? Bago yung hari ng pork barrel, itong dalawang kumag na ito na si Martin Romualdez at si Sandro Marcos. So pag tiningnan po natin, talagang ang kanilang utusan si Saldico. So ang hari itong mag-angkol. Kasi hindi man talaga papayag ang pamangkin na si angko lamang ang maghari dahil ang tatay ng pamangkin ay siya naman ang hari ng mga sablay. Daan sa Palacio de Polvoron. Kaya normal po 'yan. Mag-aagawan po talaga ng ng pondo, lilimas sa kaban ng bayan. Minsan 'yan. May paksyon pa yang dalawa, Romualdez at Marcos daan sa Kongreso. Pero isa lang bituka 'yan. Bituka ng mga buhaya. Ayan. Pakinggan po muna natin itong pagkadulas po ng naturang kongresista. Pero bago po natin ilabas ang kanyang pagkadulas, ito po yung mga dahilan niya, no?
dahilan niya kung bakit daw sinuspindi nila si Kiko Barsaga sa pagkakongresista. Ang dami niyang sinasabi dyan, pero ang bottom line lang dyan, dahil lang sa pagpo-post sa social media. Narito po yung kanyang pahayag dyan. Pinarusahan po si Representative Barsaga on 3 grounds. Unang-una, Republic Act 6713, Code of Ethics, of course, ang ating House Rules under Rule 20, and finally, conduct on becoming of a member. Ang House of Representatives, wala po sa amin kung meron kang oposisyon o kung hindi ka sumasang-ayon sa pamahalaan. Hindi po yan problema dahil karapatan po natin yan. Dahil ba iba ang pananaw niya pagdating sa pamahalaan? Yun ba ang dahilan? Hindi po. Ostentatious display of wealth, may mga larawan po and attached po yan sa complaint. Ang ostentatious display of wealth or ang pagpapakita ng karangyaan, wala naman yun kinalaman sa politika or political opinion. Pangalawa, ang lewd photos, ang pagpapakita ng mga imahe na nakakabastos sa ating mga kababaihan, hindi po yan political criticism or speech. So kung titingnan po natin yung subject matter, and of course, if you are going to make certain pronouncements, for example, ang pagsunog ng Kongreso, or kunwari po, ang pagdala ng airsoft sa rally, hindi po ito ang genuine criticism na pinopromote po natin sa House of Representatives. So, ang tamang code of ethics sa Kongreso ay mangurakot. Tama ba, sir? Huli ng mga buhaya kayo. So, ang tamang code of ethics ay sumuporta sa mga kurakot, gaya mo. Nagpo-post daw ng mga nude si Kiko Barsaga. Hindi naman siya kongresista eh. That time eh. Sus. Yung mga hindi naman yun talaga na nakahubad. Ano naman yung parang nakabikini, that's normal. Punta ka na, manood ka ngayon sa TikTok, daming nakabikini dyan eh. Tsaka dyan sa Facebook, social media, daming nakabikini. Wala na po yan, napakalumang na po yan sa'yo, sir. Panahon pa po yan ni Kupong-Kupong yung mentality mo, anak ng kamuti ka. Bakit yung tito mo, tito na si Binhur Abalos, di ba? May kasama siyang babae sa motel talaga yun. Motel o hotel. Hotel yata kasi dami nilang kinurakot sa bayan. Hotel yun. Ang motel para lang sa mga kagaya natin, mahihirap. Tsaka hindi ko tanggap yung sinabi mo dahil suspindi siya, dahil yung pinapakita daw, conduct of unbecoming bilang isang kongresista. Ano ba ho yung kanyang pinapakitang ugali? Yung ugali kasi na pinapakita ni Kiko Barsaga ay pagmamahal sa bayan. At nakikipaglaban po sa mga kurakot sa gobyerno. Yan ang maliwanag dyan. Ikaw, GC Abalos, nasaktan ka lang sa mga banat ni Kiko Barsaga sa pamilyang Abalos. Ito ay pamumulitika lamang to. Hindi reason po yung magpo-post ka. Utangin na yung mga buhaya dyan, ang daming nangungurakot dyan, hindi nyo naman nasuspindi. Nililimas ang kaba ng bayan. Kaya yung simpatiya ng taong bayan ngayon, narito po kay kung Kiko Barsaga. O tingnan nyo po may plano ho talaga silang tanggalin si Kiko Barsaga sa pagkakongresista. Ito ay galing lang din po to sa mga bunganga ho nila. Preskon po siya ito, kasi sa preskon na yan, nadulas po siya dito Imbis na suspension yung mabanggit, nabanggit yata niya dyan na tatanggalin si Kiko Barsaga sa pagkakongresista. Mukhang ito po talaga ang pakay nila, gaya po yung ginawa ho nila kay Congressman Arnie Tivis. Itong si JC Abalos, pamangkin niya ni Binhur Abalos na binanatan rin po ni Kiko Barsaga. Sayang tong batang ito napunta sa grupo ng mga buhaya. 31 years old pa lang ho yan. 31 years old pero kinain na po ng makalumang sistema ng pangungurakot at pamumuaya sa gobyerno. Nagpagamit tong batang ito. Sa bagay, pag ikaw ay kakampi sa mga bangag admin, talagang matik buhaya ka dyan. Yung amo nila, King and Queen. King and Queen. King
Kings of pork barrel. Dalawa man, kings ito. Kaya luhod ang mga animal. Pakinggan natin yung pagkadulas niya dito. Tayo may karapatan sabihin kung ano ang ating mga hinaing. At mahalaga yan sa bawat demokrasya. Kung titingnan niyo po ang House of Representatives, binubuo po kami ng iba't ibang partido, iba't ibang pananaw, iba't ibang constituency. Ngunit, bagamat may mga pinagkakaiba kami pagdating sa pananaw, kami po ay professional pagdating sa isa't isa. Wala kang constituent, sir. Ano ka, sir? Party list ka lang, sir. Anak ka ng kamuti ka. Ginamit mo lang yung party list na 4-piece party list. Binili mo lang do, sir. Wala kang constituent, wala kang distrito, yan ang malinaw dyan. Wala kang tunay na ano, yung parang sektor, no, na pinopromote. Ito ay ginawa mo lamang para maglima sa kaban ng bayan at makapwesto sa Kongreso. Constituent, walang constituent po. Tuloy, oh. At meron po kaming respeto sa institusyon, pati po sa mga proseso. Ang House of Representatives, wala po sa amin kung meron kang oposisyon o kung hindi ka sumasang-ayon sa pamahalaan. Hindi po yan problema dahil karapatan po natin yan. What we are disciplining... Ulol! Karapatan, sinuspensyon nyo si Kiko Barsaga. Natakot lang kayo kasi nga medyo nag-level up na ang mga banat ni Kiko Barsaga. Bira kong bira, natatakot kayo sa isang kung miyaw. Yan, aminin nyo na lang. Nayupak ko. Is conduct on becoming of a member. Kaya napakahalaga po ng ethics recommendation na na-adopt ng plenary because we have to draw a line between the genuine exercise of freedom of expression, ang totoong freedom of expression, kumpara sa conduct on becoming of a... Tanga mo. Bakit ba yung ginagawa ni Kiko Barsaga, hindi ba yan, freedom, genuine freedom of expression? Anak ka ng kamuti ka, saan ka ba nag-aral, hinayupa ka? Utang ina, sakla po yan ng Bill of Rights, yung ginagawa ni Kiko Barsaga. Karapatan magsalita bilang isang kongresista, hindi kumo ikaw ay kongresistang animal ka, ay bawal ka na bumatiko sa gobyernong naglilima sa kaban ng bayan at sa mga kasamahan ninyo na markadong mga buhaya. Anak kayo ng kagwang, wag nyong itolerate. Kumanta kayo. Ipasalamat nga kami, merong Kiko Barsaga na matapang na bumabangga sa inyo eh. Sa mga puon ninyong markademonyo eh. Yan ay tamang pag-uugali. Kasi ikaw, kongresista ka, kaya nga nandyan ka, para mabigyan ng magandang buhay ang mga constituent mo, yung mga sektor na nirepresent mo, dahil ikaw, party list kang hinayupa ka, protektahan nyo ang kaban ng bayan. Kapakanan po dapat ng inyong mga sektor, ang inyong iniisip dyan eh. Hindi yung kapakanan ninyong pansariling interest. Anak ka ng kamuti ka, kongresista kang naturingan, dapat nga kayo yung nagpoprotekta ng freedom of expression at freedom of speech. Bakit pa hinayo pag nagiging kongresista itong mga animal na to? An elected official. So to answer your question, dahil ba iba ang pananaw niya pagdating sa pamahalaan, yun ba ang dahilan? Hindi po. Kasi kung titingnan natin ang linalaman, kung genuine political criticism ang dahilan kung ba't siya tinanggal kung ba't siya sinuspinde sa Kongreso. Tingnan nyo ha, kung bakit siya tinanggal. Narinig nyo? Kung genuine ang pag-uusapan, criticism, kung bakit siya tinanggal sa Kongreso, stop tayo dun. Ito na ho ang ating pag-uusapan. O, replay natin ng konti. Ostentatious display of wealth, may mga larawan po, and attached. So to answer your question, dahil ba iba ang pananaw niya pagdating sa pamahalaan, yun ba ang dahilan? Hindi po. Kasi kung titingnan natin ang linalaman, kung genuine political criticism ang dahilan kung ba't siya tinanggal kung ba't siya Okay. Kung genuine ang criticism kung bakit siya tinanggal sa pwesto, sa posisyon. Potang ina, nadulas ka, bugok ka. So ito na po yung pinakamalinaw na istorya ngayon ha. Gusto po nilang tanggalin sa pagkakongresista si Kiko Barsaga. Yan po ang malinaw dyan.
Genuine criticism po yung ginawa ni Kiko Barsaga. Wala na pong iba. Huwag mo nang i-contest. Parte yan ng freedom of expression at freedom of speech. Sinosuppress po ninyo yung karapatang magsalita ng naturang kongresista. Na ngayon, sinuspende ninyo, pero ang balak palahon ninyo ay tanggalin sa pagkakongresista itong si Kong Kiko Barsaga. At least maliwanag na po ngayon, nadulas itong bagitong buhayang ito. Kasi kung ano yung nasa isip mo, lalabas yan sa bunganga mo. Kung ano yung plano ninyo, lalabas talaga yan. O ito, panay ka preskon, panay ka salita dyan. So ang resulta, ang plano pala ninyo kay Kiko Barsaga ay sobrang kasamaan at tatanggalin po ninyo sa pagkakongresista. Ito na po yun. Yung game plan nila, ito na po yung kanilang script. So ngayon sa mga taga Dasmariñas, Cavite, papayag ba kayo na itong si Kiko Barsaga ay tatanggalin ng mga hinayupak ng mga kongresista na hindi naman yan bumoto kay Kiko Barsaga at kayo po ang bumoto kay Kiko Barsaga? Abaho, hindi po pwede yan. Binoto po yan ng mga taga Cavite, Dasmariñas, si Kiko Barsaga dahil alam nila matinong tao yan. Pero kayo naman mga buhaya dahil tinatamaan kayo sa pagiging matapang ni Kiko Barsaga, ayan, gumawa ko kayo ng paraan para po itong batang Kung Miao na ito ay matanggal sa kanyang pwesto bilang isang kongresista. Naalala ko po yung ginawa nila kay Kung Arnie Tevez. Kagagawan po yan ng mag-angkol na si nayupak na Martin Romualdez at Sandro. Yung una, suspension lang talaga. Sinuspendi. So, dinaan nila kuno sa due process. Hanggat na tinanggal na ho nila. Ganun din, code of ethics din yun eh. Si Kung Arnie Tevez. So, ito ho yung plano nila. Kay Kiko Barsaga, tatanggalin sa pagkakongresista. Huli ang bagitong buhayang budlat. Budlat din to, malapit na. Ngayon, ako sa akin na dapat bantayan ito ng mga supporters ni Kiko Barsaga, lalo na taga Dasmariñas. Huwag po kayong pumayag dyan sa plano ni Sandro kay Kiko. Ang nagpaplano na to si Sandro na. Hindi lang ito si Martin. So Martin Romualdez ngayon, list na yung power. Sunod-sunuran na ngayon si Martin Romualdez kay Sandro. Maniwala kayo sa akin, baka sa mga susunod na buwan, Speaker of the House na si Sandro Marcos. Putangin ang kakapal ng mga mukha ninyo. Family Incorporated. Magiging speaker talaga yan. Kasi balita ngayon si Buji D tatanggalin. No? Bakit? Tingnan mo ha. Magulat-gulat ka si Kung Miao, di ba, nag-attend ng mga hearing. Nagbibideo siya. No? Minsan may pinapahiya pa siya dyan. Binabad trip pa. Nagbibideo siya walang nag-attend sa mga hearing, session hearing. Pero nung pinag-uusapan nila na isuspindi si Kiko Barsaga, nagsidatingan ang mga animal. Ang tanong, magkano kaya? No? Magkano kaya ang bawat boto para masuspindi si Kiko Barsaga? Meron kayo ang 7-7? May ilang akap ba, ilang proyekto ba, ilang insertion ba, yung kulimbat ninyong mga hinayo pa kayong mga buhaya. Okay, ito, pakinggan po natin si Leandro Aliviste. Na ayon sa kanya, na mas sikat pa di umano itong si Kong Kiko Barsaga kumpara ho sa Kongreso. Ito, pakinggan po natin. Palakpakan natin si gusto ko palakpakan si Leandro Aliviste. Parang parang magkapatid na sila, ni Kiko at Leandro. Pareho sila po ng tinatahak May magandang advokasya itong mga batang kongresista. Para sa akin, bata pa naman tong mga to. Kung ganito naman ang pinapakita nila para sa bayan, deserve para ho sa akin na magiging kongresista maging senador ang mga ito. Linya po kayo kay Vice President Inday Sara Duterte. Sure win po kayo. Hinggan po natin.
na bumuto ng no para po ipasuspende si Congressman Barzaga. Bakit po no ang inyong boto, Congressman? Unang-una, binigay lang sa amin yung committee report sa hapon at si Congressman Barzaga lang ang kasama sa report ng Ethics Committee. Alam naman po natin napakaraming ibang mga kongresista sangkot ngayon sa mga maanomalyang mga proyekto sa DPWH. At actually, nabanggit ko sa aking explanation of vote, nakakahiya na maging miyembro ng Kongreso na mas inuuna pa natin ang Ethics Committee hearing tungkol sa mga social media posts kaysa sa pagpapanagot sa korupsyon sa gobyerno. Pero napansin, Galing. Tama ka dyan, Kong, no? Ang dami po kasing pwedeng pag-usapan dyan sa Kongreso. Ang taong bayan kasi galit na sa mga kurakot, eh. Lantad na mga mukha ng mga buhaya. Alam natin yung mga kongresista kung sino ang mga yan. Bakit? Binigyan po nila ng panahon itong si Kiko Barzaga para masuspindi. Di ba ho nakakahiya, eh? Kung ikaw kongresista, putang ina, nakakahiya ho naman, eh. Pero malamang yung mga pumunta dyan, may pinangako. Dahil mga absinos man ang mga yan, laging absent, eh. Okay, pumunta ka. Sabi siguro ni Sandro, punta ka. Pag hindi ka pumunta, wala kang budget, wala kang allocable. Napilitan ang mga animal. Tuloy kong, kasi namin, Kong, na for the longest time, parang ngayon lang dumami ang tao sa plenary. Kaya nga po ako din na lungkot dahil sa karaniwang araw sa Kongreso, kokonti lang ang attendance. Pero dahil ang requirement para masuspindi ang isang miyembro ay 2/3 of all members voting, dapat pina-attend talaga ng Kongreso ang mga miyembro. Kaya since the approval of the budget on October 13, ngayong araw ang pinakamataas ang attendance sa Kongreso na nagsasalamin na tila napaka-importante na masuspendi si Congressman Barzaga, which shows, I think, misprioritization of the current Congress. Opo. O, tingnan mo, ha. Simula daw ng budget hearing, ay konti lang daw yung pumupunta diyan sa plenaryo. Ilan lang, nakikita rin naman natin yan sa mga live ni Kiko. Minsan nagla-live siya ng kaunti lang. Pero magulat ka ngayon, full force sila. 200 plus, di ba, yung bumoto para masuspindi si Kiko Barzaga. 249, I think, no, kung exact bilang. Ngayon, ang question ko lang dyan, kasi ito na yung galawan ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez Bongbong. Ginawa nila kasi kay Inday Sara, di ba yung impeachment complaint? Kaya na-impeach si Inday Sara dahil 150 million ang pinapangako at mayroon pang mga proyekto. Ito ba ho ay may ipinangako si Sandro sa mga pumirma na kailangan masuspindi itong si Kiko Barzaga? Kung merong ipinangako, magkano at anong proyekto? Patay tayo dyan. Hindi malayo, ha? Ako'y nagtatanong lang. Hindi malayo mangyari. Kasi ang mga buhaya ho talaga. Kung pagbabasihan sinasabi natin ni Kong Leandro na, putang ina, wala naman wala namang attendance tong mga animal na ito Nagtatakal tayo ng budget, wala namang pakialam ang mga hinayupak na yan Kasi nga naman, bakit naman sila makikialam dyan? Animal, pagdating sa BICAM, niluluto lang nila yan Yan ang maliwanag dyan. Kaya wag na lang. Pero ito kasi, baka may kapalit. Sige, pag pumunta ka, ito yun, ma-allocate sa'yo na budget, billion. Flood control na naman. Tuloy kong... Kong, kasama po ba si Congressman Barzaga doon sa mga nakikita, naririnig po ninyo na posibleng ipatawag, paimbestigahan, kaugnay po sa issue ng pagnanakaw ng pera ng bayan sa flood control projects? Apong aligasyon tungkol sa korupsyon dito. Kaya ang sinasabi ko kanina, dapat yung mga kasamahan natin na hindi lang nagkakataon na sangkot sa korupsyon, pero mismo sa Kongreso, ang pinag-uusapan ay paano makabili ng budget, paano lutuin mga bidding, nag-aalok ng mga insertions sa kanilang mga distrito. Dapat yung mga kasamahan natin na mga yon ang inuuna ng Ethics Committee.
Correct. At hindi po ang mga katulad ni Congressman Barzaga na hindi naman po tungkol sa korupsyon, kung hindi lang mga social media posts ang akusasyon. Ang isa sa mga nabanggit ko kanina nga ay isang kasamahan ko mula sa Batangas na meron nga tayong mga inilabas na ebidensya na bumili ng pondo sa DPWH pati na rin po sa Kongreso. At andun siya kanina sa floor para bumoto para isuspindi si Congressman Barzaga. Kaya very ironic sa akin na sila pa na may allegations of corruption ang bumoto pa para isuspindi si Congressman Barzaga. Opo, Kong, Putangin ano. Mga buhaya talaga ay buhaya, anak ng kagwang. Sipin mo, ikaw, kilala ka ng taong bayan, anak ng kagwang, nangungurakot ka, may mga insertion kang bilyonis, bumuto ka doon, pupunta ka para suspindihin si Kiko. Dapat ikaw yung masuspindi, hindi si Kiko. Tangina, first time in the history, no? Isang kongresista na suspindi dahil sa social media post. Tangina, nakakaya. Pag ikaw kongresista ngayon, parang mandidiri ka sa mga kasamaan mong mga buhaya, anak ng kamote. Tuloy ko mo. Kong, ano pong masasabi niyo doon sa grounds ng Ethics Committee? Quote-unquote, disorderly behavior daw ang pinapakita ni Congressman Barzaga. Sir. I think it's the first time that something like this was decided by the House. Medyo unprecedented din siya at baka magiging president din na pag meron sinasabi ang isang miyembro na hindi sang-ayon sa gusto ng mayorya, pwede na nilang gamitin yan bilang basehan Correct. na isuspinde sila. Opo, anong tingin niyo dito, Kong? Ito ba'y Kasi nga, napakababaw na reason talaga para sa akin. Kung ito ay naging dahilan lang dahil sa pagpopost sa social media, tama si Kong Leandro dito, pwede nilang gawin sa iba pang mga kongresista. Kagaya kay Kong Pulong Duterte, di ba, panay-post din yan sa social media. Sino pa yung mga ibang kongresista na nagpo-post? Pati si Leandro, ayan. Pati si Kiko, ayan. Mga maiingay, sino pa yung iba? Si Kong Ungab, nagpo-post din eh. So kung ito ay kanilang basihan, kaya nasuspindi itong si Kiko Barzaga, pwede rin po nilang magamit yan. Sa iba pang mga kongresista, takutin natin, no? Kasi I think no work, no pay pa naman yan eh. Kung suspindi ka, matik wala kang sahod. So hindi rin naman natatakot dyan si Kiko Barzaga eh. Kiko naman, single naman yan. Pero ang point dito, makatarungan ba yung ginawa ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos, Sandro Marcos at Martin Romualdez kay Kiko? Ito ay napaka-obvious na usapin na ito ay political motivated dahil tinatamaan sila ni Kong Kiko Barzaga. Tuloy natin konti. magbibigay ng chilling effect para po sa mga kongresista pa na nagbabalak na magpahayag ng kanila pong sariling saloobin kaugnay po sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan? Baka yun po yung intensyon, pero hindi yan po yung mangyayari. Dahil nung ako po ay nasa plenaryo kanina, tinatanong ko ang aking mga kasamahan at lahat po sila actually nahihiya na ang kanilang boto laban sa pagiging kongresista ni Congressman Barzaga ay magiging on the record. At medyo pag-uwi nila sa kanilang mga distrito siguro, mahihirapan din silang ipaliwanag sa kanilang mga constituents bakit ito pa ang inuna ng Kongreso ngayong araw. At ang resulta po nito ay mauubusan na rin ng political capital ang Kongreso para makapagpasa ng iba pang mga mas importanteng bagay. Kaya dahil inuubos ng ating Kongreso ang ating kapital para sa mga hindi naman dapat i-prioritize na mga bagay, mas mawiweaken ang grip, I think, ng Kongreso sa mga miyembro. Kong, alam nyo, para sa akin, talagang nagiging priority nga si Kiko kahit walang saysay. Dahil sobrang ingay na. Kasi pwede po lahat yan, magkakaroon ng domino effect eh. Mukhang iniiwasan po yan ng Kongreso na maka-impluwensya pa si Kiko Barzaga ng iba pang kongresista na mag-iingay sa social media. Kasi kung magsikantahan ang mga yan, at magsasalita, bagsak lahat itong imahe ng Kongreso. Siguro ang nakikita ko dito, pinagtatakpan lang ng mga kongresista ang kabaluktutan, kalukuhan, pangungurakot ng ibang miyembro dyan sa Kongreso. Lalo ka na abalos ka, animal ka,
Lalo na yung isa, yung si Puno na minura ni Guanzon. Yan ang mga yan ay mga bataan po ng Marcos Romualdez demonic faction. Sila po yan. Na ang hangarin po nila ay maglimas sa kaba ng bayan. Tingnan mo tatamaan rin po sila sa kanilang mga constituent itong ginawa nila kay Kiko Barsaga. Bago natin na pagpatuloy si Kong Libiste. Very popular kasi si Kiko Barsaga. Na kahit sa kanilang mga distrito, tatamaan po sila dyan. Mababawasan po sila ng boto sa susunod na mga eleksyon. At talagang makakatikim ho sila ng galit ng mga ordinaryong Pilipino. Kasi nga naman, bakit ba tingnan mo, simple lang Bakit ba pinag-aksayahan ninyo ng panahon si Kiko Barsaga? Bakit kayo bumoto para masuspinde si Kiko Barsaga? Ano ba ang reason ninyo? For what? Bakit nyo ginigipit? Ang taong bayan nga, galit na ngayon dahil sa korupsyon, di ba Na maraming namamatay sa Cebu, binaha because of corruption. Na ito po yung concern ni Kiko Barsaga. Na dapat nga kakampi kayo. Kung hindi kayo mga kurakot, hindi kayo mga buhaya, wala kayong insertion, kakampi kayo ni Kiko Barsaga. Ito, matapang lang si Kiko kasi alam niya, malinis siya. Wala siyang wala siyang insertion. Pati ito si Libiste. Sila na lang po ang tumatayo dyan sa Kongreso, wala na hong iba. Tingnan mo, sino po yung lumalaban ng harapan ngayon sa mga kongresista? Si Kiko lang, at saka ito si Leandro. Pulong, ayan sila. Yung si Marcolita rin. Pero itong mga kaliwang grupo, meron ba? Hindi. Ang nilalabanan nila, mga Duterte. Nagiging popular ga itong si Kiko Barsaga, dahil sa kanyang mga pinapakitang katapangan. At nagtawagan ng rally, putang na, may nag-attend talaga. Pakinggan natin itong uli si Kong Libiste sa pagiging popular ni Kong Kiko Barsaga. Congressman, magandang gabi, si Admar po ito. Sir, ito pong naging mga pahayag ni Congressman Barzaga po, hindi po ba ito, kumbaga parang karapatan din niya bilang Pilipino, kalayaan sa pamamahayag at naging balat sibuyas lang yung iba dyan po sa mga kasamahan ninyo sa Kamara po, Congressman? Opo, at yun din ang sinabi ko noon nung tinanong ako tungkol sa aking opinion kay Congressman Barzaga na may kasabihan po si Voltaire na I may not agree with what you say but I will defend to my death your right to say it, na ang free speech ay napaka-importante. At baka kaya din importante na isuspend si Congressman Barzaga para magkaroon ng, sinabi nyo kanina, chilling effect sa mga may gusto ng free speech. Pero I think history will prove naman na we are on the right side of advocating for free speech kasi ang mga mamamayan naman ay may critical thinking to determine that it's really ridiculous to suspend someone over a social media post, especially in light of much more serious issues. Opo, at siya din po ay binoto ng taong bayan ng kanyang mga kadistrito. Hindi rin po ba ito parang pagtatanggal sa kanila ng boses din na dyan na napaka lang naman niya. Itong issue naman na pag-uusapan with Congressman Kiko Barzaga, ito din naman yung sentro ng diskusyon ngayon, lalo na sa social media ng taong bayan, Congressman. Hindi lang siya sinusuportahan ng Dasmariñas, sinusuportahan siya ng buong bansa. Correct. I think masasabi natin na mas popular si Congressman Barzaga kaysa sa Kongreso. Kaya stop muna tayo doon. Tama. Ngayon di ba ganito, nung una, siyempre, hindi naman si Kiko Barzaga talaga maingay at time, no? Pero nung pumutok na po yung mga corruption issue, umingay na si Kiko Barzaga. At siyempre, alam ko, suportado siya ng mga taga-Dasma, Riñas. Tama ka dyan, kung Libiste, hindi lang taga-Dasma ho ang sumuporta ngayon kay Kiko, kundi buong Pilipinas, kung saan mayroong mga Pilipino, pati mga OFW. Kaya agree ako dito kung sa sinasabi mo na mas sikat pa itong si Kiko Barzaga kumpara sa Kongreso. Yan ang maliwanag.
Eh, tumayo ho siya. Kasama ka na dyan, si Libiste, kasama na rin ho yan. Nagiging sikat. Pati si Marcolita. Kasi ang mga Pilipino ngayon, naghahanap ng kakampi. Yan ang maliwanag dyan. Naghahanap ng kakampi ang mga Pilipino. Sino ba yung pwedeng kakampi namin sa laban kontra korupsyon? Kasi merong mga kaliwa, sumisigaw, pero ang kanilang mga sinisigaw ay sigaw sa hangin. Kaplastikan, pagkukunwari, hindi totoo. Kaya kagaya ako, naghanap talaga tayo ng kakampi. So itong mga to, alam natin na kung makalaban sa mga kurakot sa gobyerno at binibihisa nila, tinatanggalan yung mga maskara, siyempre sumuporta tayo dyan. Kasi yun naman ang advokasya natin. Malaman ang katotohanan kung sino talaga ang utak ng lahat ng paglilimas sa kaban ng bayan. Kahit alam na natin, pero siyempre hindi naman po pwedeng manggaling sa atin yan, kundi mas maganda manggagaling sa kanila kasi nga mas malawak ang kanilang impluwensya at lalo na ngayon, pinag-uusapan sila sa social media. Kaya malaki po yung malaki po yung impact ni Kiko Barsaga at tinamaan talaga itong gobyernong Marcos, mga kongresista kay Kiko. Nasapawan sila. Yung kongreso, sikat din naman, sikat sa pangungurakot. Kaya hayan. Siyempre tayo, mamili ka lang naman sa dalawa. Saan ka ba kakampi? Galit sa kurakot o sa kurakot? Diyan ka lang mamimili. Galit ka ba sa mga buhaya o sa pro-buhaya ka? Pag nakatanggap ka ng malita-malitang pera, nasa buhaya ka talaga. Pero itong mga to, hindi man nakatanggap, galit sa mga buhaya. Tuloy po. Ang isang dahilan na sinasabi ng iba na dapat siyang isuspende ay ironic. Ang sinasabi po nila ay sinisira daw niya ang imahe ng Kongreso. Ang masasabi ko naman po ay ang korupsyon at ang mga aligasyon ng pagnanakaw ang sumisira sa imahe ng Kongreso. At pag single out si Congressman Barzaga, lalong sumasama ang imahe ng Kongreso. Opo. Ang tawag... Gusto ko yung sinabi niya, na hindi po si Kiko Barsaga ang sumisira sa imahe ng Kongreso. Yung pagiging mabuka niya sa laban sa korupsyon, hindi po yan ang sumisira. Ang sumisira itong mga kongresistang mga buhaya na pangungurakot sa kaban ng bayan, paglilimas. Yan ang maliwanag na usapin. Katuwang natin si Kiko. Dapat ka magpasalamat kayo kasi wini-wielding Kumbaga ang ginagawa ko ngayon ni Kiko Barsaga, tinatanggal yung anay. Tinatanggal yung anay, putangin na mga anay kayo. Kung lahat anay, hindi maiwan sila na. Ito yung dapat suportahan. Tuloy, sir. Tawag din po sa inyo sa Tagalog, mambabatas, sa Bisaya, magbabalaod. Kumbaga ang priority po ninyo is magpatupad po ng batas. Pero kapansin-pansin doon sa mga video, 'di ba? Mahilig mag-post ng video si Congressman Barzaga during sa budget deliberation. Napunan nga niya na talagang halos bakante. Maraming absent dito po sa mga kongresista pagdating po sa pagpapanukala ng batas. Kagaya po dito, mahalaga po ito, budget. Dahil sa kahit na ang dami-daming mga nagbubusisi sa budget, meron pa ring mga nakakalusot po na mga kaya nga na nagkakaroon ng issue po sa corruption. Tapos ito ba ay napansin nyo rin? First time ba nabanggit nyo ito kanina na biglang dami yung bilang po ng mga kongresista? Ito ba ay pang ilan na pong ganyang klase ng attendance? Kasi matagal na pong tapos din yung inyong deliberasyon sa budget po, Congressman. Ito po ang pinakamataas na attendance mula sa pag-aproba ng budget noong October 13. So, kumbaga parang kasing bigat pala ng pagpapasa ng budget ang pagpapasuspende dito kay Congressman Leviste. Congressman Barzaga po, Congressman Leviste. Maaaring sabihin yan at maaaring sabihin din na ito din ay sumasalamin na wala nga masyadong ibang tinatalakay na mga batas ngayong nakaraang buwan na ito dahil nga distracted ang mga congressman sa kanilang mga sariling mga legal issues. Delikado, baka sunod na yan si Leviste. Subukan nila para mas magandang usapin.
na maliwanag na kung sino po yung pinakamaingay na kongresista laban sa korupsyon, pinapatahimik po ni Sandro, Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. O ito, punta po tayo sa usapin ng mga hari ng mga hindot. Pork Barrel Kings, bistado na po. Kalat na ngayon sa social media sa buong mundo ang tinaguriang Pork Barrel Kings na mag-angkol, no? Na magtito na si Sandro at Martin Romualdez. Pero bago po natin ipalabas yung balitang iyan, palike po muna, pa-share pa, subscribe. Pakinggan po muna natin si Vice President Inday Sara Duterte. Dahil alam naman ho natin si Vice President Inday Sara Duterte ang pinakaunang nagsiwalat na ang may hawak lamang ng budget ay si Martin Romualdez at si Saldico. Ngayon, dahil si Saldico ay nawala na, ito na, yung dalawang magpinsa na talaga ang humahawak ko ngayon ng budget sa kaban ng bayan. Pakinggan po natin si Vice President Inday Sara. Suporta lang po kay Kiko Barsaga kasi malamang ito rin po ang isa sa mga dahilan kung bakit ginigipit ngayon si Kiko Barsaga dahil alam na natin, pro Inday Sara si Kiko. Pakinggan natin. At gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pagsuporta ako kay Congressman Kiko Barsaga, lalong-lalo na sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at salita. No, na protektado yun ng Constitution at lahat ng Pilipino ay merong karapatan na freedom of speech na to. Yes, so it's an assault to democracy. Hindi lang yung kaso ni Congressman Kiko Barsaga, no? Okay, madami pa yung mga pinailan ng inciting to sedition. Isa na ako doon. Meron akong case under investigation for inciting to sedition. So, nakakalungkot kung bakit umabot na tayo sa ganitong estado sa ating bansa na hindi na nirerespeto yung Freedom of expression. Bill of Rights natin under the Constitution. Ma'am, ano pong mensahe mo kay Anti-Claire kung tatagan ng kanina? Sa statement ng Grudy and Gutierrez. Na? Grudy and Gutierrez. Kanina lang yan. Meron kang statement about oo. Yeah. Pinagtatawanan ka ni Anti-Claire. Wala na yan na sinasabi ko lagi, no, na wag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang maayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At saka pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. So, nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung balita sa kanya. Ma'am, may mensahe ko kayo kay Atty. Harry. Oh yes, nagsabi ako sa kanya ng get well soon, no? Sa kanyang medical procedure na pinagdaan. At sana ay gumaling siya sa lalong madaling panahon. Thank you. Thank you. Gusto ko yung sinabi ni Vice President Inday Sara na na wag mo nang pansinin si Claire Castro kasi pag pinansin mo kakalat lang yung kabubuhan. Ako, kita nyo, hindi ko talaga yung kinokontent kaya hindi ko nilalagay yung mukha ni Claire Castro kasi hindi nyo pinapanood, nabubuisit kayo eh. Pero balik tayo dito kay Kiko Barsaga. Ayan si Vice President Inday Sara talagang hindi po yan hindi po yan parang dinididma ka, talagang pag sumuporta ka sa kanya, ibabalik niya talaga. Kumbaga may utang na loob at pinapalakas niya yung yung pagkatao mo, yung sarili mo, pinapalakas. Inday Sara, binubos. Okay lang yan, tuloy lang ang laban para sa bayan. Ito na po ang tinaguriang Pork Barrel Kings. Dalawa po ito, hindi ba ito magsuntukan? Pork Barrel Kings, Sandro at Martin Romualdez, bistado na po. Kalat na ho ngayon sa mainstream media.
Panoorin ho natin, oh. Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ay! Ayon sa PCIJ, Grabe. ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. Anak ng kamuti, oh, pork barrel kings, mga budlat ang mata, budlat ang tiyan. Okay, ninam. Sarap ninyo, pitikin ang yag balls. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, mga hinayupak kayo. Alayo. May sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan na automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocable si Congressman Sandro at si presidential cousin and later 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro. Stop muna tayo. 1.2 trillion allocable ng mga buhaya. Hindi ba ninyo na ano di ito? Coincidence lang ba ito? Na 1.2 trillion din ang hinahanap nating pondo sa flood control? Ay putang ina, dapat to mga ikulong na tong mga to. Pag may hukumbitay, binitay na tong mga animal na ito. Oh. Ayan na. Anak ng kagwang kaya lumuhod yung mga buhaya sa kanila eh. Layo. At 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Nagsimula ang pag-usbong. Alam niya ang ginagawa ni Sandro, alam niya ang ginagawa kung paano limasin ang kaba ng bayan. Diba, Claire? Utangin na, wala na kayong takas dito, maniwala ho kayo. Kunti na lang ang pasensya ng taong bayan. Talagang papanagutin kayo ho. Ang Panginoon hindi natutulog. Kaya kayo sama-sama kayo sa bilangguan, mga animal kayo. Ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi. Ipinapasok ang Putang ina, BBM BBM, pangalan ng hinayupak sa pork barrel na yan, BBM. Allocable, animal. Sana all. Oh. mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM Parametric Formula sa mga District Engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilimar News Channel. Animal, nasa na kayong mga bubonistang tanganista? O, tingnan mo. Tapos si Kung Pulong binabatuho ninyo ng flood control. Wala nga, hindi kasama sa allocable. Wala nga budget ang mga Duterte allies. Mga kalyado ng mga Duterte, zero budget yan. At tanga naman itong si Sandro at si Martin Romualdez, pagbigyan niya ng pondo itong mga Duterte supporters, mga kongresista, hindi talaga bibigyan.
So ngayon, sino yung ipakulong natin? Itong magpinsang animal na mga to, sarap magmura, Sandro Marcos at Martin Romualdez, anak ng kagwang. Alam nyo po, itong allocable kasi, naikwento na rin po to ni Senador Marcolita eh. 1 trillion ang allocable. 1.2 nga ngayon. So tumutugma na ang lahat. So come on, ano bang posisyon ng taong bayan dito? Eh, yung mga kaliwa, wag na po nating wag na po nating assign dahil sila po ay mga anak ng kamote, sila po yung mga protektor ng mga kurakot ngayon sa gobyerno. Isipin mo yan, 1.2 trillion allocable. Inaalok yan. Siyempre ikaw, kongresista, buhaya ka rin. Karamihan naman mga kongresista, mga buhaya, pili lang na, bilang lang sa daliri, yung mga hindi buhaya, pupunta ka talaga sa mga markademonyong magtito, mag-angkol. O, ayan. Luhod. Bumoto kay Kiko. Ayan, luhod. Boto ka. Wala kang allocable. Trilyon ha, 1.2 trilyon. So ilang bis na ginawa nila simula pong naupo si Bongbong Marcos, 1.2 trillion anak ng kagwang. Na ngayon daw ay mas lumala pa ang insertion ayon kay Kong Livisti. Putsang ito pakinggan natin. No? Napag-uusapan po itong budget po natin, Congressman. Nagkaroon ng pag-question doon po. In fact, umabot pa nga sa Korte Suprema yung pag-question doon sa 2025 budget. Dito po sa 2026, meron po bang mga kapuna-puna dito, Congressman, sa inyo pong panig sa pagbusisi po ng budget? Magandang tanong po yan. Actually, ang basehan ng 2026 budget ay pareho pa rin sa basehan ng mga nakaraang mga budget. At yun po yung formula ng allocable at non-allocable ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ibig sabihin po, ang bawat congressman ay may alokasyon ng, sabihin na po natin, pork barrel na siya po ang pwedeng pumili ng mga project na minsan nangyayari din na sila din po pili ng mga contractor para sa kickback. At pinalitan nila yung mga flood control. Pero meron naman po ngayon mga roads at iba pang mga slope protection, mga maanomalyang klaseng proyekto. Kaya hindi po natin masasabi na nabawasan ng korupsyon sa 2026 budget. Ginawa lang po ng paraan para hindi masyadong halata na. At nakakalungkot nga po na pagkatapos ng lahat ng mga protesta laban sa korupsyon sa DPWH, may lutuan ng bidding at may bentahan ng budget pa rin para sa 2026 budget. Maliban pa ito sa mga Puta, so kinupya lang, no, yung 2025 ng pork barrel kings na si Sandro at si Martin. Ganun pa rin, kaso ang naiba, walang flood control kasi nabibisto sila sa flood control saan? Sa mga kalsada. Wow! Bangag ka talaga, animal. Diyos ko. Tuloy kong. Nabulgar din na maging yung mga pagpili ng magiging mga district engineer o yung mga opisyal dyan sa mga DPWH offices natin sa ground, may say din pala yung ibang mga kongresista din dito. Tama po ba ito? Or sa inyo pong monitoring po, Congressman? O hindi lang po sa district engineer, pati sa contractor. Kaya yan nga po ang paraan na pwedeng kumita ang isang proponent sa isang proyekto. Kaya pinag-aagawan ang mga insertion sa budget. At ang isa nga sa lumalabas din, meron po tayo kasing ebidensya na nakalap mula sa DPWH, ay meron talagang mga listahan ng mga proponents para sa mga proyekto mula pa sa DPWH National Expenditure Program na hindi lang congressman at senador ang proponent, kung hindi pati mga miyembro ng ehekutibo kasama ang mga sekretaryo at undersekretaryo. Kaya ang insertion sa budget ay talagang worse than what the public knows, at ang mga sinasabi na transparent ngayon ay hindi po totoo. Kasi kung maging transparent ang DPWH, ilalabas po nila ang listahan ng mga proponents ng mga insertions. Opo. Puto, mas lumala. Naging kalakaran na po sa Kamara, sa Kongreso, sa Senado, sa mga kongresista na yung nababanggit niyo po na nagkaroon ng alokasyon, may pork barrel kumbaga, no? In fact, meron nang desisyon dito ang Korte Suprema
na unconstitutional nga. Pero sa tingin niyo po ba, sa ilalim ng konstitusyon or may mga batas tayo, na pwede naman na hindi isingit or pwede nang, kumbaga, hands-off ang mga kongresista rito, na kumbaga purely ang trabaho lang talaga ay ang paggawa po ng batas. Kasi ang nakikita din po ng ilan sa mga kritiko is diyan nagmumula kasi yung hihingi ng pabor, makapangyarihan si congressman sa kanyang distrito, maglalagay po doon ng mga proyekto, kaya yung minsan dadaan talaga sa congressman, hihiling sa congressman. Pero sa ilalim po ba ng konstitusyon, ito po ba ay pinaka-main trabaho ng mga kongresista na magpatupad ng mga proyekto sa kanilang mga distrito? Or mas mainam po ba para maiwasan na po talaga yung korupsyon, alisin ito sa kapangyarihan, kung ito man ay kapangyarihan ng kongresista po, sir? I fully agree na hindi natin maiwasan na makikialam ang mga congressman sa mga projects sa DPWH hanggat sila ang nag-aaproba ng budget ng DPWH. Kasi noon, post-enactment. Ngayon naman, naging BICAM. Pero sa 2026, ang ginawa nila sa National Expenditure Program na nagmumula pa sa DPWH, isinisingit na ang mga proyekto. Para hindi halata, inaabot mo na lang sa DPWH yung listahan at pinapanggap ng DPWH na galing sa kanilang mga planning engineers ang mga proyektong ito. Pero galing pala sa mga buaya, anak ng kamote. Ito na, lumalabas na yung may utak ng pork barrel. Itong dalawa. Mag-tito na si Sandro Marcos at si Martin Romualdez. At pag pinagbasihan natin, yung sinasabi ni Kung Leandro Leviste, mas lumala pa pala. No? Mas lumala pa kasi mas malaki po ang budget ngayon. Ngayong 2026 na pinag-uusapan, almost 7 trillion. So kung yung allocable noon na 1.2 trillion na hawak ni Martin Romualdez at Sandro, nasabi ni kinupya lang daw. So malamang mas mataas pa. Baka mag-all out sila, yung allocable, gawin nilang 2 trillion. So ang masakit nito, yung 2 trillion na yan, puro mga ghost projects yan. Walang magagawang proyekto. Tingnan mo sa flood control. Meron man siguro proyekto, poste lang. Kasi mga insertion yan, yun yung allocable. Insertion na ginagawa ng mga kurakot sa gobyerno. Itong nasa Kongreso. So ang may utos yan, Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Sandro, so yung tatlo. So para makapagmaniobra sila ng maayos, para sa akin lang ito, na tsorya ko lang ho. Kasi nga, malapit na yung eleksyon ng 2028, malamang uubusin talaga nila yung kaban ng bayan. Si Bujidi, baka mukhang mapalitan na ho ito, si Sandro yung papalit. So si Sandro yung magmaniobra na ngayon ng budget para sa kanilang mga kaalyado, para sa 2028 presidential election. Ganun ngayon ang pinakaplano ho nila. Wala naman sila, sira na naman sila sa taong bayan, wala nang buboto dyan. Si Raulo na lang ang buboto dyan. Sandro Marcos, Martin Romualdez, mga pambato ni Bongbong, putang ina. Mga may sayad na talagang Pilipino. So ito na po yung pinaka-latest na balita ngayon sa paglilima sa kaban ng bayan. So itong pork barrel na ito, siyempre permado ni Bongbong yan di ba yung GAA? Hindi naman magiging ganap na batas kung hindi pumirma si Bongbong at kung hindi binasa. Pinag-uusapan nila yan. Sa BICAM. So yung mga kongresista humihingi, di ba, siniwalat ni Toby Tiangco na tao rin ni Bongbong pala to. Tao naman talaga ni Bongbong Marcos si Toby Tiangco. Gusto lang nila sirain si Saldico at si Martin para gusto niya maging speaker. Pare-pareho lang mga dugo na yan pala Mga magnanakaw. Di ba yung small committee, yung parang may portal sila. So doon yun. Kaya lahat ng mga kongresista ngayon, luhod kay Sandro at kay Martin Romualdez. So si Martin Romualdez hindi na naka-front. Dahil, siyempre, pinangalanan na siya ni Saldico. So ang magpo-front na ngayon ay si Sandro. Si Sandro na. So si Martin nasa likod na lang yan, pati si Bongbong. O ano na lang, pamangkin, birahin mo na ng birahin ha. Trilyonis yan, 2 trilyon yan, hati-hati tayo. Ang tanong,
Papayag ba ang taong bayan na hindi managot itong Marcos Romualdez faction na marka-demonyo naglilimas sa kaban ng bayan? Putang ina, ang tatanga nating mga Pilipino. Kung tulog pa rin tayo ngayon, magpakatanga pa rin tayo ngayon. Kaya tama yung mga sigaw ng mga DDS, Bongbong Marcos resign. Kung may delikadisa ka at kung mahiya ka pa, mag-resign ka na. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.